Okay, magandang gabi po sa ating lahat. And tonight, we are here for another day in our devotion for quarantine period na kung saan ay it helps us to deepen our understanding, to study the Word of God. And syempre, ay mas malaki rin yung tendency na may apply natin sa buhay natin to because we know that if we have the Word of God in our heart, then it will become in our action later on na kung saan ay makikita sa buhay natin na talagang nandyan yung Panginoong Jesucristo sa buhay natin. And I would like us to study this evening is about humility or humiliation, na minsan there are tendencies sa buhay natin pag nakagawa po tayo ng tama, pag nakagawa po tayo ng maganda, or you feel like napakagaling mo. So andon natin makikita that minsan nagmamalaki tayo and nawala yung humility, and that's the first requirement that the Lord wants us when we come to Him, to humble ourselves before Him, because yun po yung gusto niya. He don't want us na maging proud. And our passage for today is about Daniel 4:35. So it says, all the inhabitants of the earth are accounted as nothing, and He does according to His will among the hosts of heaven and among the inhabitants of the earth, and none can stay His hand or say to Him, what have you done? Let's pray. Father God, thank you for your word. Thank you for the wisdom that you have given us. Thank you for this opportunity, Panginoon, to study your words and guide us, O God. And this is all we pray in Jesus' name. Amen. So, ano kaya? Bakit kaya sinabi na gano'n, na why we need to be humble? Why we need to come in the presence of the Lord with humility? Kasi if there is a man in the Bible that I would like to know, or I'd like to see in his life, na talagang i-realize na that all human being is accounted as nothing, it was King Nebuchadnezzar. Kasi kung mapapansin mo yung sa pag na-track mo yung buhay niya, talagang you will he is the king na kung saan ay talagang very proud to the point na nagtayo pa siya ng kanyang statue para lang sabihin niya na pag natapos tumunog yung mga musical instruments, sinabi niya, you have to kneel down, you have to bow down with that statue of mine, the statue of mine na kung saan ay gawin yung Diyos-Diyosan. So that's the point na talagang he set himself na sambahin siya ng tao, and he did his best para sambahin siya ng tao. So that's King Nebuchadnezzar. But what happened to that consequence ng ginawa ng Panginoon sa kanya is that he realized na gaano ba kaimportante yung buhay, and gaano ba yung kaimportante yung buhay na nagbibigay ka glory sa pangalan ng Panginoon, not to yourself. Minsan tayo nasasanay tayo na papurihan yung sarili natin. We are selfish sometimes. Mas mahalaga sa atin yung sarili natin than for the Lord. So we know that sa sarili po natin. And this passage suggests two things to know to lead us in humility. So merong dalawang bagay po na magli-lead sa atin into humility from this passage. Ang sinabi dito, know your worth. So ano ba yung worth mo bilang isang individual? Ano ba yung worth mo in the sight of God? Na kung saan most of us are always fighting and arguing about our worth. Na minsan pinaglalaban natin yung true argument na tama ako. Why there are fighting? Why there are quarreling? Because sinasabi mo na ikaw yung tama, and you don't want to accept his argument or her argument because you think na ikaw yung tama. So ang sinabi dito, know your worth. Dapat alam mo yung worth mo. Are we really worthy in the sight of God? In fact,
na we all have sinned and fall short for the glory of God. Lahat tayo makasalanan, fall short tayo sa glory ng Panginoon. And for the wages of sin is death. Yung wages na yan ng kasalanan ay death. And talagang we are totally nothing pag tayo'y nagpatuloy doon sa buhay na yon. Pag tayo'y nagpatuloy doon sa kung ano lang yung halaga natin. Sa halaga natin kung ano lang yung career, kung ano lang yung kagustuhan ng sarili mo, yung feelings mo, but you're not giving worth kung ano ba yung nagawa sa'yo ng Panginoon. You're not giving worth yung Panginoon mismo. And our status in the sight of God is we are worthless. Why? Because we are sinners. For the wages of sin is death. And how could we say that we are being proud of ourselves, then someday we're going to perish? So, ang ganda-ganda ko, ang bait-bait ko, and by saying that, you're not really thinking that there is God who is higher than you, and all the glory ay binigay mo sa iyong sarili. But the end of the day, what will happen? You will perish. So useless kung ano yung ininvest mo for yourself. Useless kung ano yung binild up mo for yourself. How could we say, I am grateful of myself, I have done this and that, if God will gonna end us? So useless. Sinabi nga nila parang nagwalis ka daw sa harap ng electric fan na nakabukas. Useless yung effort mo. And Jesus died for me because He loves me. Minsan nagre-reason pa tayo, namatay yung Panginoon for me. Yes, that's true. But we will only worthy in the sight of God if we come and believe in the Lord Jesus Christ as our Lord and personal and Savior. Then we have to live a life of humility that all of our doings will glorify Him. So dapat ganun na yung ginagawa natin. And ano yung sinabi ng verse po natin? All the inhabitants of the earth are accounted as nothing. Why? Sino nagsalita nito? King Nebuchadnezzar. Sinabi niya, I am the king. I am the most influential. And I am the most powerful people in my kingdom. At ginagalang ako, pero sinabi niya, I am nothing. Why? Because I boast against God. And yan po yung pagkakamali niya na nagawa sa Panginoon. And ano po yung pangalawang bagay na pag-aaralan po natin ito is know your Creator. So una, ano yon? Know your worth, and then know your Creator. And sinabi ito, and He does according to His will among the hosts of heaven and among the inhabitants of the earth, and none can stay His hand or say to Him, what have you done? So, and He does according to His will. Kalooban niya, dapat kalooban niya yung sinusunod natin. Dapat hindi yung kalooban natin. Know your Creator. Sino ba yung Creator mo? He is the one who created this universe. He is the one who gave you life. He is the one who created kung ano yung nakikita mo. He is the reason why you're still breathing. And He is the reason why na andito ka ngayon. Because of Him. He's the all-power, all-knowing, all-present, immutable, lovable, in everything. Halos everything ay nasa Panginoon na wala kang ibang gagawin kundi yung kalooban niya. Why? Try to look at yourself. Sa tingin mo hindi ka may stress kapag wala kang makitang kabutihan sa sarili mo. Lahat sa sarili po natin ay makikita po natin, pag titingnan po natin sarili natin, pangit pangit lagi yung makikita natin. Or dayain mo yung sarili mo na sabihin, ang gwapo-gwapo ko, ang ganda-ganda ko, dayain mo na ang bait-bait ko. So pwede mong dayain siya, but when you look at yourself, na maging honest ka, wala kang makikita. But when you look at God, and
tinignan mo yung sarili mo, nandyan lang yung range, nakafocus lang walang thrill. But if you try na tingnan mo yung Panginoon, ano ba yung magagawa ng Panginoon sa buhay mo? Ang lawak. Kaya dapat know your Creator. When we experience various trials in our life, we always question God. So minsan ganun Why? Because we did it na, Lord, bakit nangyari ito? Sa kinanta pa nga, natutulog ba ang Diyos? So there are those question na, bakit ako pa? Pag namatay, bakit siya pa? So napakaraming drama sa buhay ng tao na talagang minsan sinisisi yung Panginoon. But sinabi dito, and none can stay his hand or say to him, what have you done? And then babalik sa'yo ng Panginoon, ikaw, what have you done? Ano ba yung ginawa mo? That you expect more and more, that you expect that I'm going to bless you, but did you do that for my glory or for your own glory? So yung ganun lang yung we experience flaws in our life, we ask God, why Lord? So ganun we are these people who are our worth are most important to us. So we are this being na yung worth po natin ay napaka-importante po sa atin. Na talagang sinabi, King Nebuchadnezzar was not innocent about giving glory to the Lord. So hindi po siya inosente, because many times of his life that he found and witnessed that the Lord of Israel is the one and true living God. But what happened to him? He continued to become boastful in the eyes of God. When he wants people kneeling down to a statue after the musical instrument sounded, and he witnessed how 3 young godly men, so which is Shadrach, Meshach, and Abednego, disobey him for their belief na their God is the only true living God. But when he punished them, he saw it tremendously how the Lord is doing in the life of these 3 young men. Na ang kwento po ay pinasok sa isang napakalaking oven na kung saan ay because kinonfirm niya na totoo ba yung sinabi nila na hindi kayo lumuhod, hindi kayo nag-bow down nung after tumunog ng mga musical instrument, and they said yes. And siguro sa asar niya 4 times pinainit pa niya yung yung malaking ng apoy na yun, parang oven ng apoy na yun, and to the point na yung centurion na naghatid doon sa 3 young men na yun ay namatay because sa sobrang init. But what happened when he witnessed that event ay sinabi niya, akala ko 3 lang, bakit 4 sila? So that's the miraculous story na nangyari po doon sa time na yon. And when the time na Daniel interpreted his dream, so he was amazed by Daniel because sinabi niya he was the man na talagang totoo yung kanyang Diyos, and he let his people know from now on wala tayong ibang Diyos na sasambahin kundi yung Diyos ng Israel na buhay, because nakita niya in his eyes. But at this moment, what happened? Ano po yung ginawa niya? He keep on boasting before God. In fact, what happened? His word was not already came out from his mouth, and then sinabi niya, it is not this great Babylon which I have built by my mighty power as royal residence and for the glory of my majesty. So hindi pa lumalabas sa kanyang bunganga yung kanyang iniisip. Anong ginawa ng Panginoon sa kanya? Ginawa siyang halimaw na sinabi, and you shall be driven among from men,
in your dwelling shall be with the beasts of the field, and you shall be made to eat grass like an ox, and 7 period times shall pass over until you know that the Most High rules the kingdom of men and gives it to whom He will. Wow. Pinaalala sa kanya ng Panginoon na ako yung mas mataas, not you. Kaya yung glory ibigay mo sa akin. And because many times of your life you're not innocent, that I am the only and true God na kung saan dapat binibigyan mo ng glory. And James 4 verse 14 said, yet you do not know what tomorrow will bring. What is your life? For you are a mist that appear for a little while, then vanishes. So we need to be humble. Why? Because we have to realize that our worth, it's just depending kung paano natin pinahalagahan yung Panginoon. And no God in your life. And ang question nga rito ni James, sinabi, what is your life? Ano ba yung buhay mo? You are a mist. You are just temporary that appear for a little while. Then if you have given a chance to live a life na ganyan lang kaiksi, ano yung gagawin mo? You have to do your best. Kasi sinabi ay dapat maging humble ka, maging submissive ka sa Panginoon. Let me tell you this, para sa ating pagtatapos. If you were going to humble ourselves, if we are not going to humble ourselves before God and live a life in full of submission to Him, we will be humiliated. Let's pray. Father God, we thank you for the reading of your words. We thank you for your words, oh God. We thank you for the wisdom that you have given us. We thank you for this time, Panginoon, that you allow us to study your words, to know, oh God, your will in our life, Panginoon, that we need to be humble, Panginoon, for us, para hindi po kami ma-humiliate, oh God, by yours, because we know that all the glory and honor is belong to you, Panginoon, na kung saan our task, oh God, is to give glory to your name. Thank you for everything that you have done into our lives, and this is all we pray in Jesus'